Amang-ama ko, kung magunam-gunam, madlamong pag-irog, at pagpapalayaw, ipinapalasok ng kapighatian, luha nining puso sa matay nunukal. Ipinapahayag sa saknong na ito ang matinding kalungkutan at dalamhati kinakausap ng nagsasalita ang kanyang ama. Inaalala ang pagmamahal at pag-aalaga na natanggap. Ngunit ang pag-aalalang ito ay natakpan ng matinding pagdurusa na nagdulot ng pagluwas sa kanyang mga mata, ang pag-uulit ng ama sa malalim na ugnayan at sa sakit ng pagkawala. Saknong 96. Walang ikalawang ama sa lupa, sa anak na kandong ng pag-aaruga, ang inunting hapis kong sumungaw sa muka. Sa habag mo'y agad, nanalong ang luha. Pinalalakas ng saknong na ito ang hindi mapalitang katangian ng ama. Pinapahayag ng nagsasalita na walang ibang ama sa mundo. Pinibigyang diin ang pag-aalaga ng ama. Ang kaunting kalungkutan ng nagsasalita ay agad na napawi ng awa ng ama. Ang mga luha ay tugon sa parehong kalungkutan at kaginawaan. Saknong 97. Ang lahat ng tuway natapos sa akin. 10 niring buhay ay naging hilahin. Ama ko'y hindi na malaong hihintin. Ako't sa payapang bayay, yayakapin. Ito ang pangunahing mensahe ng tula. Ang lahat ng tuway natapos sa akin ay nagpapaywatig ng isang malaking pagkawala o pagbabago sa buhay ng persona. Ang 10 niring buhay naging hinlahil ay maaaring tumukoy sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay o isang malaking trahedya na nagdulot ng malaking kalungkutan. Ang ama ko'y hindi na malaong hihintin ay tumutukoy sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa huling naghahanap siya ng kapayapaan. Payapang bayay yayakapin. Ang payapang bayay yayakapin. Ang payapang bayay ay maaaring tumukoy sa kamatayan sa isang lugar ng kapayapaan. Saknong 98. Sandaling tumigil itong nanangis, binigyang panahong luhay tumagistis, niyong naaawang morong nakikinig. Sa habag ay halos magputok ang dibdib. Ang kahulugan ng saknong ay naglalarawan ng isang sandali ng malalim na kalungkutan na sinasama ng isang malakas na pakikiramay mula sa isang taong nakikinig. Ang pagtigil ng pag-iyak ay hindi isang pag-alis ng kalungkutan kundi isang pansamantalang pagtigil para sa pagninilay-nilay. Habang ang pakikiramay naman ay nagpapakita ng isang malalim na connection sa pagitan ng dalawang tao. Ang himay ng magputok ang dibdib ay magbibigay diin sa intensidad ng emosyon. Saknong 99. Tinutop ang puso at saka nagsaysay, kailan, aniya, luha ko'y bubukal ng habag kay ama at paghihinayang para ng panaghoy ng nananambitan. Ang talata ay naglalarawan ng isang taong nagpipigil ng kanyang emosyon, ngunit nagtatanong kung kailan ang tamang panahon para ipahayag ang kanyang kalungkutan at habag sa kanyang ama. May pag-aalinlangan at pagkalito kung paano at kailan nito dapat gawin. Ang buong talata ay punong damdamit at pag-aalala. Saknong 100. Sa sintang inagaw ang tinatangis, dahilan ng aking luhang nagbabatis, yaoy nananaghoy dahil sa pag-ibig, sa amang namatay na mapangtangkilik. Ang talata ay isang pagpapahayag ng kalungkutan dahil sa pagkamatay ng isang ama na minamahal ng nagsasalaysay. Ang pag-iyak ay dahil sa pag-ibig at sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa buhay. Ang paggamit ng mga salita ay nagpapahiwatig ng matinding emosyon at pagdadalamhati. Saknong 101. Kung ang walang patid na ibinabaha na mga mata ko'y sa hinayang mula, sa mga palayaw ni ama't aruga, malaking paladkot, matamis na luha. Ang talata ay isang pagpapahayag ng matinding kalungkutan at pagsisisi dahil sa pagkawala ng isang ama.
Ang patuloy na pagtulo ng luha ay simbolo ng matinding paghinay sa mga alaala at pagmamahal at pagngangalaga ng ama. Ang matamis na luha ay nagpapahiwatig ng pinaghalong lungkot at pagmamahal. Saknong 102. Ngunit ang nanahaang maralit ang tubig. Sa muka't dibdib ko'y kusang dumidilig. Kay ama nga galing nadapuwat sa bangis, hindi sa adduka at pagtatangkilik. Ang talata ay naglalarawan ng isang taong umiiyak ngunit hindi dahil sa kahinaan. Ang kanyang luha ay nagmumula sa matinding damdamin, marahil ay galit o sakit ng kaugnay sa kanyang ama. Ipinapakita nito ang lakas at katatagan ng persona sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang matatawag kong palayaw sa akin ng ama ko ay itong ako'y pagliluhin. Gawan ng sinta't panasa, nasa ing lumubog sa dusa't buhay ko't makitil. Ang taludtod ay naglalarawan ng isang mapait na karanasan ng isang indibidwal na sa kabila ng pagiging malapit sa kanyang ama ay naranasan ng pagkanulo, pag-iwanan at matinding pagdurusa. Ang palayaw ay sumisimbolo ng isang malapit na relasyon ngunit ang relasyon na ito ay nagdulot lamang ng sakit at pagkawasak. Saknong 104. May para kong anak na napangyaya. Ang layaw sa amay, dusa't pawang luha. Hindi na kalasap kahit munting tuwa. Sa masintang inang pagdakay nawala. Ang taludtod ay isang mapait na pag-amin ng isang ina na ang kanyang pagiging mahinahon o pagbibigay ng labis na kalayaan sa kanyang anak ay nagresulta sa pagdurusa at pagkawala ng pagkakataong magkaroon ng masayang relasyon. Ito ay isang malungkot na pagmumuni-muni sa isang nawalang pagkakataon at isang malalim na pagsisisi. Saknong 105. Napahinto rito't narinig sa muli ang pananambitan. Ngayong natatali na ang wika'y laurang aliw niring budhi. Paalam ang abang kandong ng pighati. Ang taludtod ay nagpapahiwatig ng isang biglaang pagbalik ng isang alaala, particular na ang pamamaalam ni Laura na puno ng kalungkutan. Ang paggamit ng narinig na muli ay nagbibigay diin sa biglaang pagbalik ng alaala at ang emosyonal na epekto nito sa nagsasalita. Ang pamaalam ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto o relasyon na nagiiwan ng kalungkutan na nagsasalita. Saknong 106. Lumagin kanawa sa kaligayahan sa harap ng di mo esposong katipat at huwag mong datnin yaring kinaratnan ng kasing nilimot at pinagliluhan. Ang taludtod ay isang pagpapahayag ng pag-asa para sa isang masayang kinabukasan kasama ng kanyang asawa at isang panalangin na maiiwasan ng mga pagdurusa at pagtataksil na naranasan ng nakaraan. Ito ay isang pagnanais para sa isang mas maayos at masayang relasyon. Saknong 107. Kung nagbangis ka mat, nagsukab sa akin, mahal ka ring luba, dini sa panimdim. At kung mangyayari hanggang sa malibing, ang mga buto ko, kita'y sisintahin. Ang taludtod ay isang malakas na deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig. Kahit may mga pagtatalo o pagsuway, ang pag-ibig ay mananatili ng malalim sa puso ng nagsasalita at tatagal hanggang sa kamatayan. Ito ay isang pangako na pumupukaw sa damdamin dahil sa katatagan at katapatan nito. Saknong 108. Di pa natatapos itong pangungusap. May dalawang leyong hangos ng paglakad. Siya'y tinutungot pagsilin ang hangad. Ngunit nangatigil pagdating sa harap. Ang taludtod ay naglalarawan ng isang internal na pag-aalinlangan o pag-aatubili sa paggawa ng desisyon kahit na mayroon isang tila
mas malinaw na pagpipilian. Ang pagdating sa punto ng pagpili ay nagdudulot ng pag-aalinlangan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang internal na tungkulin o pag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na pagpipilian. Saknong 109. Nangaawa man dit nawala ng bangis, sa abang sisiling larawan ng sakit. Nangangatingalat, parang nakikinig, sa di lumilikat na tinatangis-tangis. Ang taludtod ay nagpapahayag ng kalungkutan at paghihirap ng isang tao na nagtatago ng kanyang emosyon, nawalan na siya ng lakas upang harapin ang sakit at nagpapanggap na matibay sa harap ng iba. Ngunit sa loob-loob ay nagdurusa at naghahanap ng tulong. Ang paggamit ng mga matatalinghagang salita ay nagbibigay diin sa kalungkutan at paghihirap ng nagsasalita.